Ayun, may galab shoutout po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, and Davao City ni Digong Duterte. So ngayon mga kababayan, mayroon lang akong gustong reactionan patungkol na dito sa ngayon na nakarating sa akin at good news po ito. Para sa akin ha, ito po yung pinakamatagal na inaasam-asam ng mga Pilipino para matigil po ang kahirapan ng Pilipinas ay sugpuin ang korupsyon, pagnanakaw, mga magnanakaw na politiko, ikulong, patayin at i-death penalty. So speaking of death penalty, meron pong isang congressman sa bandang Northern Mindanao na taga Zamboanga del Sur na walang iba kundi si Olasco. No, sa mga hindi po nakakaalam, si Representative Olasco ng Zamboanga del Sur ay gusto pong ipasa ang batas ng death penalty na tinatawag nating House Bill number 11211. Na ibig sabihin po dyan, dapat daw i-firing squad ang mga politisyan na magnanakaw, kurakot at mga tiwail sa ating bansa, si Wail. So ngayon mga kababayan, ano nga ba ang laman ng House number 11211 or House number Bill 11211 na ipapasa or isa sa batas ni Congressman Olasco. Olasco ba? Correct me if I'm wrong. At sa mga hindi po nakakaalam, bago ko po i-play ang video na ito mga kababayan, sa mga hindi nakakakilala kay Congressman ng Zamboanga del Sur, Olasco, no? Siya po yung congressman na lumuluhod at nagmamakaawa para lang mabigyan ng payout ang kanyang mga nasasakupan. Alam niyo mga ganitong congressman ang gusto ko eh. Bakit? Kababayan ko yan. Yeah? Kababayan yan ng nanay ko. Taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Peninsula. Pag sinabi nating Zamboanga Peninsula, matatalino mga tao dyan. Yes, matatalino. Pero hindi lahat ng politician magagaling. Yung ibang politician dyan, namamatay na lang, sumusunod ang anak, wala pa ring mall sa lugar nila. Dapitan City, kumusta po kayo dyan? Dapitan, pagkakalam ko, wala pa tang Jollibee dyan, wala ngang mall dyan eh. So yun lang, noon, kasi I was born and raised in Mindanao nga, I was told you lately. Diba? So ngayon mga kababayan, ito po si Congressman Olasco, meron pong isa sa batas na House number Bill 11211 na kung saan nakasaad dito ang death penalty. So ngayon mga kababayan, bago ko i-play ang video na to, paano kung mapatunayan na si Sara Duterte, no, ay napatunayang kurakot at na-i-impeach dahil sa ginagawa niyang paggasta ng confidential fund. So ibig sabihin sa madaling salita mga kababayan, kapag na-impeach, ibig sabihin totoo na kurakot. Na-impeach eh. Natanggal kasi nangurakot. Kung hindi siya matanggal, means to say, hindi siya kurakot. Pero kung na-impeach, no, at nakasuhan ng plunder, no, so may possibility pala na pwede siyang i-firing squad at i-death hanggang sa mamatay. Kasi death penalty ito eh. Death penalty, pag napatunayan ng Korte Suprema at batas ng Pilipinas na si Sara Duterte ay makasuhan ng plunder at ma-impeach, pwede na siyang i-firing squad hanggang sa mamatay. Kasi yun po ang laman ng death penalty bill na to. Di ba? Death penalty na ipinasa ni House of Representative Olasco ng Zamboanga del Norte or Zamboanga del Sur. So ito po, panuorin nyo po. Isinusulong ni 2nd District Representative Kaimer Adan P. Olaso ang pagpataw ng parusang kamatayan para sa mga kawani ng gobyerno na sangkot sa korupsyon. Ayon sa House Bill number 11211 o Death Penalty for Corruption Act, sino mang opisyal ng gobyerno mula sa tatlong sangay ng pamahalaan at lahat ng ahensya ng gobyerno ay maaaring maharap sa parusang firing squad. Ang parusa ay ipapataw lamang oras na mapatunayan sa Korte Suprema na nakagawa ang opisyal ng graft, corruption, malversation of public funds at plunder. Naniniwala ang mambabatas na ang korupsyon ay nakaaapekto sa tiwala ng publiko at nasasayang lamang ang pera ng bayan na dapat sanay napupunta sa ikauunlad ng bansa. Nakasaad sa panukala na nararapat lamang na mabigyan ng pinakamabigat na parusa ang mga tiwaling opisyal upang tuluyang maalis ang korupsyon sa bansa. So ngayon, mga kababayan,
nakita nyo po, napanood nyo po yung video at narinig nyo po. Kung sakali na mapatunayan na si Sara Duterte ay makakasuhan ng plunder, makakasuhan ng korupsyon, at ma-impeach. So, kapag naipasa itong batas na ito, patay si Sara Duterte dito. Mapa-firing squad ang lola nyo. Nagtatanong lang, paano kung sakali na mapatunayan na si Sara Duterte ay ma-impeach? So, ibig sabihin, kapag na-impeach, no, makakasuhan. Kapag nakakasuhan, at napatunayan ng Korte Suprema na nangurakot siya at ginasta niya ang public funds or tinatawag nating confidential fund, kapag napatunayan yan ng saligang batas or ng Korte Suprema ng Pilipinas, tapos na ipasa itong Death Penalty Act na to na 11211. So, pwede pala itong i-firing squad si Sara Duterte. Alam mo, sa totoo lang, kung taong bayan ang papipirmahin, no, para maisabatas itong death penalty na ipinasa ni Congressman Olaso, ako, kung pwede lang magpirma 100, pwede akong pipirma ng 100 beses eh. Bakit? Ito yung pinaka number 1 na solusyon para matigil ang krimen at kahirapan sa Pilipinas, ang korupsyon. Corruption is one na nagpapahirap sa ating bansa. Pangalawa, ang krimen. Bakit? Kapag walang krimen, malaya ang mga negosyante na mag-business sa Pilipinas. Kapag walang korupsyon, ang Pilipinas, hindi tayo mapag-iwanan, high-tech, unlad, at hindi tayo kulangin sa food security, sa gamutan, sa hospitals, at sa pag-aaral. Eh di sana ngayon high-tech tayo. Just like Singapore. Sana maisabatas itong death penalty na to para sa mga politician na kurap, magnanakaw at sinungaling. Kapag ang nakasaad kasi sa House Bill number 11211 sa Death Penalty Act na to ni Congressman Olaso, kapag napatunayan ng Korte Suprema na nagnakaw, nangurakot, i-firing squad. So ano bang mangyayari pag i-firing squad? Yan po yung nangyari katulad sa ginawa kay Jose Rizal. Pinapalakad siya ng napakalayo at napakahabang lakarin. Walang inuman, walang kainan, walang hintuan hanggang sa nabulag siya, lumabo ang paningin hanggang sa namatay. Correct me if I'm wrong, hindi kay Jose Rizal ha. Sa nanay ni Jose Rizal. Sa nanay ni Jose Rizal. Si Jose Rizal kasi binaril yun sa Luneta eh. Yung nanay ni Jose Rizal, pinapalakad, firing squad hanggang sa mabulag, hanggang sa mamatay. Dapat ganyan ang gagawin, no? Sa Egypt, tignan nyo ang Egypt, zero crime. Bakit? Meron silang death penalty. Kapag magnanakaw ka, nang rape ka, nagnakaw ka, kung anong ginawa mong kalukuhang krimen, bitay ka, patay ka. Sa Saudi Arabia nga, ibang sa kanila, pugot ulo eh. Bukod sa pugot ulo, ang sa ibang bansa naman, halimbawa nakita kang nang rape, hubot-hubad kang babatuhin hanggang sa mamatay. Yan ang batas sa kanila. Dapat may isa batas itong death penalty na to eh. Ang daming politician. Hindi ko sure kung pipirma ang ilan sa mga congressman, senador dito. At sana, pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ito. Sana pirmahan ni BBM. Kung ito'y pirmahan ni BBM, ewan ko lang kung may mga congressman at senador pang tatakbo. Kapag naisabatas itong batas na to, ang death penalty firing squad. Yeah? So ulitin ko mga kababayan, paano kung napatunayan na impeach si Sara at nakasuhan ng plunder? So pwede na pala siyang i-firing squad. Diba? So yun lang mga kababayan, nagtatanong lang, paano kung napatunayan nga na nangungurakot si Sara? So, tapos pumasa ang death penalty na to. So, mai-firing squad talaga si Inday. Yun lang nagtatanong lang ako, paano? Hindi ko naman sinabing nangurakot si Sara. Nagtanong kasi wala pa namang hatol ng hukuman ng Korte Suprema at Department of Justice na
ano siya, nangurakot siya. Paano nga baka mapatutuhan na nangurakot siya, patay kang inday ka. So yun lang mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, ni Digong ang Davao City. God first. And see you next vlog. Thank you. Bye.